So guys, may nagtanong ulit sa atin. Natapik ko na itong mga nakaraan, so balikan ko na lang para doon sa mga newbie dahil nga yung page ko na wala dati, ngayon bumalik. Siguro mga bago yung mga nagtatanong. So tinatanong nila ano ba yung magandang gawin na grids na murang pwedeng gawin na grids. So sa akin, ang grids ko kasi mura lang talaga. Kung kukumpara mo sa grids na binibili natin, 80 isang kilo, 100 isang kilo, tapos redstone, ganun din. So, medyo may kamahalan kung sa simpleng fancier. So, parang patoka lang nilang tinutuka yung mga grids na yan, yung malalakas na grids ng mga kalapati natin. So, ako, ang ginagawa ko, ang pinaka-grids ko dyan sa lahat na yan, pinaka-grids ko sa lahat ng kalapati ko, magmula pa nung una. Una, nag-ano rin ako nagpit-pit-pit-pit din ako ng mga paso-paso So, mahirap din gawin yun. So, matrabaho masyado. So, ako, ang ginagawa ko, bumibili lang ako ng bistay. So, isang sako, magkano? 35 pesos, 30 pesos ang isang sako. So, kumpara natin sa isang kilo ng grits, ilang kilo ba isang sako? 10 kilo ata mahigit. So, kukumpara natin sa grits, 100 ng isang kilo, 80 isang kilo. So, doon sa mga budget meal lang at walang gaanong budget para sa kalapati, dito kayo sa akin. Ito singgaling pero di sing mahal. So anong ginagawa ko? So observation. Ito tinuro ko nung nakaraan to, observation. At yung mga kalapati natin natural kasi na kumakain ng bato. Subukan niyo yung mga mga nasa probinsya. Kahit na may grids o kayo sa loob ng kulungan ninyo, pawalan niyo yung mga ibon, natural sa kanila na bababa at kakain ng mga bato. So pagka hinipo mo yung butsi nila, minsan puro bato puno ng bato, minsan pagka madalang nyo palabasin yung mga ibon nyo. So natural sa kanila na batong maliliit yung kinakain nila. So saan mo makikita yung batong maliliit na yon? Saktong-sakto yung sa bistay na isang sako, sakto-sakto lang iliit ng mga bato na yon. So yun ang binibigay ko doon sa mga kalapati ko. So sabi ko nga sa wild, wala namang nagdidikdik ng grids sa kanila, basta kung saan-saan na lang sila walang magdidikdik ng shell. Baka yung mga kalapating nasa malapit sa dagat, nakakain sila sa yung mga nasa bundok, hindi sila. So natural sa kanila na kumakain talaga ng maliliit na bato. So yun yung pinaka-grids nila. So ako, yun lang ginagamit ko sa kanila, sa mga kalapati ko, yung sa bistay. So anong ginagawa mo, Sir Mike, sa bistay? Yung bistay na yan guys, yun na rin yung pugad ng mga kalapati ko. So ang ginagawa ko, pag nag-pair na ako, lalagyan ko na agad yan ng bistay. Yang mga lahat ng pugad nila, kasi tutukain na agad nila yung yung mga maliliit na bato. So matitira yung mga pino lang. So pag nag-itlog sila, okay na sa kanila yon. So ang ginagawa ko naman, yung bistay, binibistay ko pa. Pinipino ko yung mga mas pino pa dun sa bistay kasi may malalaking bato, delikado dun sa mga ibon natin na mapabasag din yung itlog. Sayang, magkakrak pagka natutok doon sa may bato na maliit. So sayang din. So ang nilalagay ko, pagka may itlog na sila, pino. Ang ginagawa ko, binibistay ko uli sila. Tapos yung pino, yung mga pino na nabistay ko na, hinihiwalay ko sa sako, hiwalay yung mga maliliit, yung matitirang maliliit. Yung mga matitirang maliliit na yon, yun naman yung ibibigay ko sa mga flyer ko, sa mga stock ko. Yun ang bibigay ko sa kanilang lahat, kung saan yung pwede kong bigyan. So kung aakyat kayo sa kulungan, kahit ilang taon pa, nung nakaraan taon pa, pag umakyat kayo sa kalapati ko, wala kayong makikita na grids. Makikita nyo lang puro yung batong maliliit, bistay. Pero guys, ang sinasabi ko, kung meron, lagi ko ito sinasabi para pair sa lahat, kung meron kayong pambili ng grids, o may pambili kayo ng redstone, so maganda sa kalapati natin, laging merong ganyang mga mineral sa loob ng kulungan ng kalapati natin kasi importante rin sa digestive system nila yan. So ako kasi yun lang ang ginagamit ko. So pagka pugad na sila, pag nag-itlog na sila, tapos napisa na yung itlog nila, so dinadagdagan ko na lang uli ng bistay, hindi pino, yung may mga bato-bato na maliit, yung halo na. So tutukain uli yun ng mga breeder. Kunin nila yung mga batong maliliit. So yun na yung magiging grease nila. So ganun lang yung ginagawa ko sa lahat ng mga kalapati ko para ako makatipid din sa kasi magastos kasi yung 1 kilo sandali lang sa kalapati yan kasi
yung mga kalapati natin na malakas kumain ng ano ng mga grits. So yun guys, yun ang ginagawa ko sa mga kalapati ko. Pagka ano, puro bistay lang talaga binibigay ko sa kanila, kahit mga flyer, yung mga breeder, lahat yan, grits, double purpose, yan ay nagiging pugad nila, yan ay yung grits nila. So saan ka pa, murang-mura, ay di ka nagagastos ng ano, ng malaki sa pagbili ng ano, ng mga grits na mamahalin. So bakit ko sinasabi to? Lagi ko naman sinasabi, doon ako lagi sa panig ng hindi ganong nakaka-afford na bumili ng mga ganong kamamahal na mga grades. So minsan kasi pinanghihinaan sila ng loob, karamihan doon sa mga fancier na nakakausap ko kasi nasanay sila, tinitignan nila yung mga ano, yung mga naka-advertise, mga ganito dapat. Tapos sila wala silang pambili ng ano. So ang sinasabi ko, eto, danas ko na to. Dito ako gumulang na rin sa ganitong sistema, kaya sinishare ko sa inyo. So tipid tips ang mga sinasabi ko na pwede naman pala. Ito si Sir Mike, nakakapagpa-champion naman pala ng ganyan-ganyan lang ang ginagawa niya, puro mga tipid tips lang. O guys, makakapagpa-champion kayo, makakasabay kayo sa liparan, basta ang pinaka-importante lang healthy yung ibon natin. So yun, yung mga nagtatanong dyan, yung grits, bistay lang, yun lang ang ginagamit ko. Kung meron kayo pambili ng grits na mamahalin, so bili lang kayo kung ano yung magiging maganda para sa mga ibon natin. So yun guys, grits, sa mga susunod na topics natin, topic natin yung sistema natin dito sa kalapate. So ulit-ulitin natin yung mga sistema na yan para doon sa mga bagong mga fancier at saka yung mga hindi gano'ng nakaka-afford ng mga mamahaling gamot o ano. So pwede yung mga sinasabi ko. Bakit ko sinasabi? Kasi di na